Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sige, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At mari po bang palakpakan natin ang Panginoon? Sige po. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Dala ang kanilang mga puso na nagpapakumbaba sa iyo. At dalangin na aming mga puso sa umagang ito, Panginoon, ang presensya mo at iyong pagbisita sa aming kalagitnaan. Upang ikaw ang mapapurihan at magbigyan ng kaluwalhatian at kadakilaan. Kaya sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating kalakasan at ating kasabikan na maramdaman ng Panginoon. Amen? Naghihintay, inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, naasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay
siya ay mayroong kagalakan at nararamdaman namin ang langit. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay tatakilain. Wala na sa'yo ay maihahambing, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y tatakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na pag kami ay sa iyong sumasamba, may tunay na kagalakan at kalakasan sa aming mga puso. Panginoon, patuloy naming inalalapit ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Dahil nais naming pagmasdan ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo. Hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikay.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikat sa'yo ay pumisla. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikat sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon dahil siya ay mabuti, dahil siya ay dakila at luwalhati sa lahat. Hallelujah! Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo.
buong laman ng aming puso. Ang papurihan ka, Jesus. Ang pangaralan ka at luwalhatiin ka. Hallelujah. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Come on, church! Purihin natin ang Panginoon! Purihin natin si Jesus! Parangalan natin siya! Luwalhatiin natin siya! Dakilain natin ang kanyang pangalan! Pagkat siya ay walang katulad! Ang Diyos ng mga Diyos! Ang Hari ng mga Hari! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Tunay nga na walang maihahambing sa iyo, Panginoon. Narito ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Gawin mo itong daluyan ng pagpapala, daluyan ng pagpupuri na nararapat
sa aming dakila, sa aming makapangyarihan na Panginoon. At muli, Panginoon, tanggapin mo ang mataas na pagpupuri, pasasalamat at duwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, magandang umaga sa lahat. At naniniwala ko, this is the day that the Lord has made para sa bawat isa sa atin. Okay. At ngayon ay dadako tayo sa mensahe sa atin ng ating Panginoon. Simple lang ang ating pag-aaralan sa oras na ito. At ang pag-aaralan po natin ay about life and death. Okay. Life and death sa New King James Version sa Luke chapter 16 verses 19 to 24. With your indulgence, may I request everyone to stand para sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Pakisamahan lang po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. So verse 19, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs come and lick his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala mo ng inyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang karunungan ay mapa sa amin at ang hovering Holy Spirit will be in this place. Hayaan niyo, Panginoon, na makita ka namin at ang sustansya ng inyong salita, Panginoon, ay aming matutunan at malaman. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong makaupo. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa life and death. Okay. Although binasa na po natin yung passage natin sa New King James Version, ito sa Luke 16 verse 19 to 24, ngayon tatanungin ko po kayo, sa inyo po, ano po ang ibig sabihin ng life? Buhay. Okay, tama yon, buhay. Okay, ngunit kung i-define po natin, ano ang life? Life. Simple lamang po. Anyone that has breath has life. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Humihinga ba po yan? Amen, buhay na buhay.
Okay, so life, ang mga hayop, meron din buhay sapagkat sila po ay humihinga. Okay, sino pa ba ang mga huminga at ano pa ba ang humihinga? Mga halaman, humihinga rin yon. Scientifically, they have a process of breathing. Kaya ang mga halaman, lumalaki, tumutubo at nagkakaroon ng bunga. Ibig sabihin, buhay sila. Amen. So, yan po ang simpleng meaning ng life. Ngayon, kung tatanungin po tayo, ano ang ibig sabihin ng death? Simpleng meaning. Ano? Walang buhay. Cessation of life. Pag wala ng buhay, ibig sabihin, ito ay patay na. Okay. So, kaya ko po inano sa inyo yan para maunawaan muna po natin kung ano ang ibig sabihin ng life at kung ano ang ibig sabihin ng death. Okay. So, kung titingnan po natin yung ating passage, okay. Ang ating passage, babasahin muna po natin yung tatlong passage. Ito. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day, but there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sore. Dalawa po ang karakter natin dito. The character that was named Lazarus. And the other one that is not named. Ito yung rich man. Itong binasa po natin passage na to, na tinukoy ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangalan ni Lazarus, at hindi niya tinukoy kung ano ang pangalan ng isang tao, just he only said that the rich man. This point out na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsasabi ng isang bagay na actual na experience. Kasi may pangalan eh. At hindi sinabi ng ating Panginoon na ito ay isang parable. Sapagkat sa mga parable ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga talinghaga, He never mentioned name. The parable of the tares, parable of the prodigal son, yun ang kanyang mga tinutukoy. But this one, he mentioned a name, Lazarus. At ito si Lazarus na sinasabi dito sa ating passage na ito ay isang beggar. Ito ay isang mahirap. Okay. At kung titingnan po natin, the Lord Jesus Christ has the authority to mention things in eternal life. Ang ating Panginoong Jesucristo, He can speak of spiritual things sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, He existed from everlasting. Ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't ang ating Panginoong Jesucristo, narrating these things, no, ay somewhat, this is spiritual and eternal truth na kanyang tinatranslate sa human and earthly language. Sapagkat dito sa kanyang tinukoy na ito na narration, okay, makikita natin dito yung tinatawag na blessings. And we can also see things about the terrifying things and horrifying things when it come to pass na ang isang tao ay pumanaw na. So, sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 17, sabi dito, I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deed. So, ang sinasabi dito ng mga ngaral,
there will be a judgment both of the righteous and the wicked. So, kung titingnan natin, yung ating passage, there is something similar dito sa sinasabing righteous and wicked. There will be a time for every activity. Ano yung time for every activity? Ito yung time na kung saan nabuhay ang tao, it is either kung nabuhay siyang tama ang kanyang buhay, o kaya ang kanyang buhay ay may kasamang paggawa ng kasamaan. Ang sabi pa rin ng Ecclesiastes, there is a time to be born and a time to die. May oras na kung saan ang tao ay pinanganak at kung saan ang tao ay pagdating ng huli ay makakaranas ng kamatayan. Isinilang po ang tao na walang dala. Naked. Pagsilang ng tao, sapagkat siya ay may buhay na, okay. Ngayon, habang lumalaki siya, mabubuhay siya sa kapamaraanan na dalawang bagay. Mabubuhay siya ng mayroon takot sa Diyos, mabubuhay siya na kung saan gagawa siya ng mga magagandang bagay, at sa other side naman, pwedeng gumawa siya ng mga bagay-bagay na taliwas sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, yung may pagsuway siya sa ating Panginoon Diyos. So, but then, darating ang time na ang tao uuwi sa kanyang destination. So, minsan ang tao, dito sa mundong ito, gumagawa ng mga bagay na kung saan ay yung mga kanyang napundar, it's either sa mabuti o sa katiwalian. No? Kung sa katiwalian, mag-iimpok siya dito sa lupang ito ng kanyang kayamanan, ng pera, minsan bulto-bultong pera, na itatago lamang doon sa isang kwarto. At pagkatapos, darating ang time na siya ay mamamatay. Ngayon, yung kanyang pinundar, hindi niya naman maidadala doon sa kanyang pupuntahan, doon sa kanyang destination. So ang mangyayari, iiwanan niya yung kanyang pinundar na pera o kaya kayamanan, at pagkatapos, ang mamamahala niyon is either yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, pagkatapos panandalian, mapapakinabangan yung mga bagay na yon, and afterwards, mamamatay din ulit sila. Pag namatay sila, iiwanan na naman nila yung kanilang pinundar. Ibig sabihin, hindi sila tunay na nakikinabang doon sa kanilang pinundar. Bakit ganon ang nangyayari sa buhay ng tao? So, there will be a judgment of the righteous and the wicked pagdating ng panahon. At dapat yon maunawaan yon ng tao dito sa mundong ito. Okay. Tingnan po natin. An outlook on two different life. Dalawang klaseng buhay po ang titingnan po natin dito. Yung buhay ni Lazarus at yung buhay ng mayaman. Okay. May diferensya ba ang kanilang buhay? Malaki po ang diferensya ng kanilang buhay. Sabi sa verse 19 hanggang 21, a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Dito muna po tayo, hihinto. So, mayroon tayong nakikitang difference sa kanilang buhay. Okay. So, si Lazarus ay beggar na mahirap, at yung isa, yung rich man, ay alam natin na siya ay wealthy person. Okay. So, kung titingnan po natin, Lazarus was named. Pinangalanan si Lazarus.
But the other one, he has no name. He is nameless. Rich man lang ang tinukoy doon ng ating Panginoong Hesukristo. In other words, Lazarus was known and Lazarus was honored by God. Kilala ng Panginoon si Lazarus sapagkat pinangalanan siya. At alam niyo po kung ano ang ibig sabihin ng Lazarus, it means God is my help or helper. And the other one, not being known and honored by God, ito yung rich man. Hindi ba mas maganda na tayo ay na-identify sa ating pangalan? Kung halimbawa, tatawagin natin yung isang tao na, Pogi, alika nga dito. Okay ba yon? Ano ba yun sa inyo? Okay ba na tawagin kayong Pogi? Ganda, alika dito. Hindi mo mas maganda na tayo ay tawagin sa pangalan. Di ba? Because you honor the person. Ino-honor mo yung tao sapagkat you call him by his name. Kung kaya't sabihin natin, yung mga ahente ng mga insurance, alam niyo po yung mga ahente ng insurance? Okay. Pag kinausap ka nyon at inalam yung pangalan mo, pag nagsasalita yun, laging minimension ang pangalan mo. Alam mo ba, Bong, ganito ang benefit na makikita mo dito sa aking insurance sa inyo. Bong, kinakailangan laging ganon. Minimension lagi nila yung pangalan. Sapagkat mentioning the name is honoring a person. At ang ating Panginoong Jesucristo, He honored Lazarus, giving him a name, Lazarus. God is my helper. Ngunit dito sa isa, He is unknown sa ating Panginoon Diyos. He is unknown sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't ang kanyang tinukoy lang dito ay the rich man, ang mayaman. His name Lazarus, na ibig sabihin, God is my helper, ito po ay makahulugang bagay sa ating Panginoong Jesucristo. We must always remember, it was not his name, he was a nameless man to God, itong rich man. Sabi sa Galatians 4 verse 8 and 9, but then indeed, when you did not know God, you served those which by nature are not God's. But now after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? Pag nakilala na po natin ang ating Panginoon, huwag na po tayong mag-turn back sa ibang mga bagay-bagay o kaya sinasabi dito, He is serving. Sabi dito, He served those which by nature are not God's. But now, after you have known God, kung ating pong nakilala na po ang ating Panginoon Diyos, and the Lord God known us, kinakailangan mag-stick na tayo doon sa ating Panginoon Diyos. At huwag na tayong bumalik pa doon sa dati nating pinaglilingkuran na wala na magiging bandage lang tayo ng kasalanan. So, tingnan po natin. The rich man was a wealthy man. Lazarus was poor. So, the rich man was healthy. And Lazarus was disabled. So, kung bibigyan natin kung titingnan natin at i-analyze natin ang itsura ng beggar because he is lying down doon sa gate nung mayaman, ibig sabihin yon, siya ay malnourished, he may be weak, he may be disabled, at sinasabi dito, he is full of ulcerated sores, unable to work and earn a living. At itong tao na ito ay handicapped without a family or friends na pwedeng sumuporta sa kanya. So, very disappointing at kung titingnan po natin talaga, kahit na tayo, maaawa tayo dito sa itsura ni Lazarus. So, note, the charge, yung ating charge is against the rich man and not society. Alam niyo po, sa isang society, lahat po busy.
Mga nagtatrabaho, gustong kumita ng pera, gustong magkaroon ng mga salary, nagtatrabaho para sa standard of living ng kanilang buhay, at maaring sa ibang bagay, wala silang pakialam. Ang pakialam nila, yung sarili lang nila. At tulad ng nangyayari dito, itong rich man na ito, he is only concerned doon sa kanyang sarili. But, kung titingnan natin, nandoon ng isang concern na nandoon sa gate niya na nakalupasay at nanghihingi ng limos. This is Christ pointing out na sa atin, tayo po ay responsible sa isa't isa. Amen ba tayo doon? O hindi amen? Amen. Kung halimbawa, yung katabi nyo, biglang nawala ng malay, sino ang mayroong responsibility sa kanya? Yung kanyang sa kaliwa o sa kanan nakatabi o yung nandoon sa may pinto? Sino ang may responsibility sa kanya? Hindi ba yung katabi? So, hindi natin hihintayin na yung nandoon sa kanto, doon sa dulo, siya pa ang pupunta para umalalay doon sa nahilo. Right then and then, nandoon na sa gate ng rich man yung kinakailangan mayroong concern, mayroong pangangailangan. He must be responsible doon sa beggar kay Lazarus. Minsan nga sa mga bahay natin, hindi ba may mga kumakatok? Minsan kumakatok yung mga beggar nanghihingi ng limos. Kaya lang, depende doon sa mga nanghihingi. Minsan may nanghihingi ng limos, ang laki-laki ng katawan at pwedeng magbanat pa at magtrabaho. So, nasa atin na po yun. But then, more probably, dito sa ating pinag-uusapan na ito, talagang itong beggar na ito, si Lazarus, karapat-dapat na siya ay mabigyan ng pansin nitong rich man. Sabi sa Matthew 25, verse 42 and 43, "For I was hungry," ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito, "For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. I was a stranger and you did not take me in. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me." Sino ngayon yun nandoon sa gate ng mayaman? Yun ang representation na kung saan sinasabi ito ng ating Panginoong Jesucristo. The rich man fared sumptuously, ibig sabihin ng fared sumptuously, nagpapatuloy na nabubuhay na marangya, he is living in an extravagant life, itong mayaman na ito. Lazarus had to beg because he was helpless. But then, makikita natin dito, the rich man was too occupied with his own state, yung kanyang interest, yung kanyang pleasures, but he ignored Lazarus lying at his gate. Ngunit si Lazarus, because he was helpless, ang ginagawa na lang ni Lazarus, titingala na lang siya sa langit at umaasa na ang Panginoon Diyos ang tutulong sa kanya. Kadalasan, yung mga mahihirap, yung tunay na mahihirap, yung tunay na beggar, wala silang inaasahan sa kanilang buhay. Ang kanilang inaasahan lang ay yung tulong na galing sa ating Panginoon Diyos o kung di man, tulong doon sa mga taong convicted, conscious, doon sa pagtulong sa mga mahihirap na tao. Ngunit may tanong tayo dito. Question to ponder. If the rich man is to be condemned in committing sin, then what was his sin? Ano ang kasalanan ng mayaman? In the first place, kung titingnan po natin, itong mayaman na ito, tatanungin natin ang ating sarili, masama bang yumaman?
Masama bang maging mayaman? Masama bang magkaroon ng malaking gate at meron kang sinisecure ng malaking bahay na mansyon? Masama ba yon? Hindi masama yon. So, masama ba kung halimbawa, tulad nitong rich man, nagsusuot siya ng royal linen cloth na parang isang royal prince? Masama ba yon? Okay. So, kung titingnan po natin, yung mga bagay na tanong na yon, titingnan natin kung ano ang extent. But then, yung mayaman na yon, he has no record of vulgar public sin. Wala pong issue dito sa mayaman na ito. Hindi siya na-convict ng crime kung titingnan po natin. Wala siyang crime na nagawa. He was not a tyrant. He was not an oppressor of the poor. Hindi niya sinalya, hindi niya tinaboy si Lazarus. Pinabayaan niya lang. Kung sa iba yon, siguro sinipa-sipa na nila yung gate at tinaboy na yung mahirap. But then, the rich man did not oppress the poor. Hindi niya ginawa ng masama. Okay. And the rich man in the society was honored and highly esteemed. Kadalasan, pag mayaman ka, you are honorable. His Excellency. Mayaman, honorable, kinikilala, pinagpipitag-pitagan. Okay. Marami po niyan sa atin, no? In society's eyes, he was honored and highly esteemed. Ngunit, ano ang kasalanan ng rich man? Okay, so, the word sumptuously, sa Greek, lampros, means that he was flamboyant, displaying his wealth in materialistic ways with arrogance. So, nandoon na yung pagmamalaki niya. Kung pagsusuot lang ang pag-uusapan, walang problema. Pero may kasamang pagmamayabang, arrogance. Okay. His sin was self-indulgence. Comfort is luxury, extravagant living. He sought the things and pleasures of this world. Complacent siya. He was hoarding his wealth, na ang kanyang wealth ay madagdagan ng madagdagan. Wala siyang pakialam sa iba. Okay. But then, his primary sin is that he neglected and ignored others, just like significantly itong taong beggar na ito, itong si Lazarus. Alam niyo po, mahirap po. Kung halimbawa, kaya naman natin tumulong sa mahirap, bakit po hindi pwede? Marami pong nilindol sa atin dito sa Cebu. Maraming nawasak ang bahay. Maraming namatayan. Okay. So, may mga foundation na tumutulong dito sa mga taong ito. For us, tayo po, ano po ang ating participation sa pagtulong sa mga ganong mga nasalanta? Kayo po ang nakakaalam niyan. Okay. Sa Deuteronomy 15, verse 7 to 8, ang sabi dito, if there is among you a poor man of your brethren within any of the gates in your land which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart, nor shut your hand from your poor brother. But you shall open your hand wide to him and willingly lend him sufficient for his need, whatever he needs. Itong rich man na ito, alam niya yung law, alam niya yung prophets, at alam niya rin itong batas na ibinigay ng Panginoon Diyos kay Moses. So, bagamat alam niya, pero wala siyang ginagawa at hindi niya pinapansin yung mahirap. Ito po yung batas na binigay. Marami po yung batas na pinagkaloob ng Panginoon Diyos kay Moses.
At sa mga batas na yan, isa po ito na kinakailangan bukas palad ka raw na tutulong sa mga mahirap. Dumating ang time na si Lazarus at ang rich man ay namatay. Dito na po tayo sa portion ng death. Okay. Nakita na po natin yung klase ng kanilang buhay. We differentiate yung kanilang buhay. So, kung titingnan po natin, itong verses 22 hanggang 24, ang sabi dito, so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this place. So makikita po natin, pareho silang namatay. Okay. Immediately, Lazarus was carried by the angels to Abraham's bosom. And the rich man, sinasabi dito, he died and was buried. Namatay siya, pero nilibing lang siya. Ngunit tingnan muna natin yung mga mahalagang bagay na maunawaan po natin. May sinabi po ditong Hades. Hades. Ano ba yun, Hades? Sabi dito, and being torments in Hades. Sabi dito, Hades is a Greek word, the same as the Hebrew word Sheol. The unseen world, the spiritual world, the spiritual dimension of being. So, hindi natin alam kung saan yung Hades na yan. Okay. So, this Hades is divided into two compartments, separated by a great gulf that is not passable. Ito yung sinasabi doon sa verse 26. So, ano yung dalawang compartment na yon? Number 1, paradise. Referred to Abraham's bosom, sometimes described, and the same as heaven. A place of happiness, comfort, and peace in God's presence of a righteous believers in Christ upon death. Tandaan po natin ito, upon death. Once a person died, okay, kung siya ay mayroong Diyos, if he trusted God, and sa atin, sa kapanahonan natin, if we have the Lord Jesus Christ, immediately, ito po yung pupuntahan niya. Pangalawa, hell. The place of torment, anguish, and sorrow in fire where the unbelievers go upon death. Sabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed for a man to die once, and after this, judgment. Sabi dito, na salita ng Panginoon, pag ang isang tao ay namatay na, nandoon na siya sa kanyang judgment. It's either pupunta siya doon sa kung papaano siya nabuhay at kung papaano niya inayos yung kanyang sarili, doon siya pupunta sa kanyang destination. Kung hindi siya nabuhay, ayon sa ating Panginoon Diyos, pupunta siya sa hell. Kung hindi, kung maayos siya, may Panginoong Hesukristo siya, nabubuhay siya na mayroong tiwala sa ating Panginoon Diyos, siya ay pupunta sa heaven. Ngunit, tatandaan natin, there is a great gulf. Okay. Mayroong space na kung saan hindi pwedeng makarating yung isang nandoon sa lugar na yon patungo doon sa kabilang lugar na yon. In other words, those persons are fixed. Once their destination is in heaven, nasa heaven na siya. At once his destination is in hell, nandoon na siya sa hell. So, ano ngayon yung sinasabi nila? Na kapag namatay ang tao, ang kaluluwa niya ay nasa ating kapaligiran pa lang.
Kadalasan, ganon ang paniniwala ng tao. Yung kaluluwa, yung espiritu ng namatay nating mga mahal sa buhay ay nandiyan lang sa kapaligiran. Kaya nga, yung iba, sinasabi nila, huwag tayong mag-alala. Sabi niya doon sa kanyang pamilya, huwag tayong mag-alala. Nandiyan lang ang tatay mo na handang tulungan tayo. Tama ba yon? Malaking pagkakamali po. Sapagkat ang patay, hindi na pwedeng bumalik dito sa mundong ito. Nandoon na sila sa kanilang destination. Hindi na sila pwedeng maglakbay. Kung kaya't yung tradition na sinasabi nilang nandiyan lang yung kaluluwa, nandiyan lang yung espiritu, it is not correct. It is very, very wrong. Mali po yun. Sapagkat hindi po yan ang sinasabi ng scriptures ng Bible. At minsan papaano yun, Brother Bong? Nagparamdam sa akin Bumukas yung pinto. Kamamatay lang ng kanyang mahal sa buhay. Bumukas yung pinto. Nagparamdam sa akin. Minsan ang sabi ng iba, may nakikita kaming yung parang espiritu. In other words, may nakikita silang mga multo. Okay. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi na po pwedeng bumalik ang patay dito sa lupa. Hindi na po siyang pwedeng magliwaliw dito sa earth na ito because they already have their destination and they were already judged kung saan sila pupunta. Kaya kung may nakikita po tayong mga ganong bagay na nagpaparamdam, na nakikita nating kulay puti, na parang sinasabi nilang multo, yun po ay gawa ng kaaway. It is the deception of the devil. Gumagawa sila ng ganyang kapamaraanan upang madisib ang tao na ang mga patay ay bumabalik pa dito sa mundong ito. It is very, very wrong. Sasabihin natin, that tradition is very wrong. Tandaan po natin, yung sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga't ang ating Panginoong Jesucristo, He narrated these things patungkol kay Lazarus at doon sa rich man upang maunawaan po natin bilang mananampalataya na ang kaluluwa o espiritu ng tao ay hindi na pwedeng bumalik dito sa mundong neto at hindi na po pwedeng kausapin. Ang sabi ng iba, sige, kakausapin natin yung espiritu ng iyong mahal sa buhay. Okay. So, and one thing more, it is very abominable sa ating Panginoon Diyos if there are persons na ganon ang ginagawa. So, naunawaan po natin yung bagay na yan. That Lazarus died and was escorted to the paradise. The rich man died and was buried. Okay. So, maaring itong rich man na ito, nung siya ay namatay, mayroon engrandeng funeral na inilagak dito sa sa rich man na ito. Maaring ang kanyang pinagburulan, yung kanyang mga guest doon sa kanyang burol ay mga matataas na tao dahil mayaman siya. So, words that recognize his respectability and contribution to society in providing so much for his community. Maaring ito ay nakakatulong paminsan-minsan doon sa kanilang community. But the thing is that, tandaan natin, he just died and was buried. Ang importanteng dapat makita natin dito, Lazarus lived on despite his body being dead. Namatay siya, pero nabuhay siya.
His being, his spirit and soul did not die, nor cease to exist, nor fall into a state of sleep. When Lazarus died, the angels stood by his body and carried his soul into the paradise. And he was there in the place where Abraham is, the paradise of God Himself. So, makikita po natin at mapapag-alaman po natin na si Lazarus immediately when he died, doon siya makikita sa Abraham's bosoms. Sabi sa John 5 verse 24, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. At sabi doon sa John 3 verse 36, he who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Ako po ay nagagalak sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po ng mga mananampalataya, alam po natin yung status natin, yung condition po natin sa harap ng ating Panginoon Diyos. And I believe, tayo po, we are assured na tayo po ay mayroong tinatawag na kaligtasan. Amen ba tayo doon? Amen. Okay. Yung iba na hindi sigurado, kinakailangan maging sigurado po tayo. At ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, but has passed from death into life. Sabi dito, but the wrath of God abides on him. Doon sa mga hindi nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. So, everlasting life is in Jesus. Only as He described the difference in eternity between Lazarus and the rich man. Bakit ganun na lamang po ang damdamin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa beggar kay Lazarus? Sabi sa Luke 6 verse 20 at 21, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Ang damdamin ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang puso, malapit po siya doon sa mga mahihirap. Ito yung totoong mahirap, ha? Hindi ito yung naghihirap-hirapan lamang, ha? Kasi may mga taong nagpapanggap lang na mahirap. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nandoon yung kanyang puso sa mga mahihirap. Kung kaya, yung everlasting life na meron tayo, the Lord Jesus Christ described also the everlasting life na meron kay Lazarus at doon sa rich man. They have both eternal life. Ngunit ang kaibaan lang yon, Lazarus has eternal life in heaven, but the rich man has eternal life of condemnation and damnation doon sa hell. Pointers that we can see dito sa ating pinag-aralan nito. The rich man was in hell, Lazarus was in paradise. Death snatched the rich man from his comfort and pleasures, and from the material goods and wealth of this life. He was immediately in the place of misery and torment. Nandoon kaagad siya. Torment. Kung titingnan natin yung verse na sinasabi doon, nandoon yung flame, yung apoy. The rich man was unfit for paradise. Why? Because he had lived in a worldly paradise while others were hungry and starving.
diseased and helpless, cold and unclothed, unsaved and dying. He possessed the good things, while Lazarus possessed the evil things. Ang ibig sabihin yon, siya, lahat ng kalayawan ay nasa kanya. Pleasures in this world. Ngunit si Lazarus, evil things, yung mga bagay-bagay na na nararanasan ng isang mahirap. Tulad halimbawa, kapos sa pagkain, walang matitirahan, walang nagmamahal sa kanya dahil wala siyang mga nakikitang mga kamag-anak. So, evil things na kung saan, ang sabi ko nga, yung tao po, dito sa mundong ito, naghihirap na. Okay. Ibig sabihin, maraming problema ang tao dito sa mundong ito. Minsan, nape-persecute pa tayo. Minsan, nagagawan pa tayo ng kasamaan ng ibang tao, lalong-lalo na mga influential na tao. So, in other words, para bang ang tingin natin sa sarili natin, parang kawawa na tayo. Lalong-lalo na, kung halimbawa, tayo ay walang tirahan, nangungupahan lang tayo doon sa kwarto na maliit at pagkatapos, palalayasin pa tayo. So, napakakawawa na natin. Ang sabi ko sa sarili ko, bakit ganon? Kung tayo dito sa mundong ito ay naging kawawa at lahat ng hirap at pasakit ay ating naranasan, wag na sana natin ma-experience sa kabilang buhay yung mas grabing sitwasyon natin na mapunta tayo doon sa torment, mapunta tayo sa hell, sa impyerno. Naghirap ka na nga dito sa mundong ito eh. Pagkatapos, doon ka pa mapupunta sa impyerno, ano na yan? Hindi ba't kung naghirap na tayo dito sa mundong ito, we must be assured na sa kabilang buhay ay meron tayong magandang buhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. With comfort, with peace, with happiness, and presence ng ating Panginoon Diyos. The rich man only saw glory. Lazarus was sharing in and experiencing glory. Si Lazarus, na-experience niya yung glory in Abraham's bosom. He experienced happiness. Ngunit ito, si rich man, nakikita niya lang yung glory na na-experience ni Lazarus. The rich man was able to see into paradise and able to see both Abraham and Lazarus. He saw all the glory and comfort, perfection, and joy of paradise. Nakakalungkot yun, no? Tapos siya, nandoon sa impyerno, na uhaw, na gustong utusan si Lazarus na mag-dip ng tubig sa kanyang tang para siya ay ma-refresh. Pero hindi na po pwede yon sapagkat ang sabi sa scriptures, there is a huge gulf that separate yung kinaroroonan ni Lazarus at nung rich man. The rich man was painful alone. Lazarus had companionship. Ang iniisip po natin na natotorment yung rich man because of the flame and fire. But then, he was also tormented because of loneliness. Wala pong sinasabi sa scriptures na may mga kasama siya doon sa impyerno. So he was all alone. He was tormented by loneliness. At ang naaalala niya, yung mga bagay-bagay na supposed to be, dapat gawin niya nung siya ay nabubuhay pa. The rich man had a burning sensation, kung kaya't ang gusto niya si Lazarus, mag-dip ng water sa kanyang tang, sa kanyang bibig. The rich man was tormented, Lazarus was comforted. So, ito, naalala ni rich man yung kanyang mga kapatid, 5 kapatid. Ang sabi niya doon kay Abraham, papuntahin si Lazarus doon sa kanyang mga kapatid para mag-witness. Okay, para mag-witness patungkol doon sa kanyang nararanasan. But then,
hindi na nga pwede sapagkat fix na yung kanilang kinaroroonan. At yung kanyang mga kapatid, ang sabi ni Abraham, mayroong Moses, mayroong prophets, mayroong scriptures. So, dapat sila mismo ang magtuklas kung ano ang dapat nilang gawin para hindi mapunta doon sa kinaroroonan ng rich man. Kasi may concern itong rich man doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Tandaan natin, once we are in the place na kung saan tayo napunta, especially kung nandoon sa impyerno, there will be no second chance or there will be no other options for salvation. So, maraming bagay ang gusto ng Panginoon na ipahayag sa atin. Sabi sa Luke 16 verse 25, But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. The rich man was fixed in hell, and Lazarus was fixed in paradise. So, nandoon na po sila, stationary na sila. Doon, yung rich man, gusto niyang mamatay, pero hindi na siya mamatay. Dahil sa hirap, dahil sa uhaw, dahil sa torment na kanyang nararanasan. The rich man was told that his brother had the scriptures. Totoo ngayon. No? Kasi, nung ang ating Panginoong Jesucristo died and He resurrected, may naniwala ba sa Kanya that He resurrected? Ang naniwala lang sa Kanya, yung Kanyang mga disciples, yung Kanyang mga mananampalataya. But then, others didn't believe in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ngayon, kung mayroong patay na nabuhay, maniniwala pa kaya yung tao doon sa patay na nabuhay? At magwi-witness siya patungkol sa impyerno? Kung sa Panginoong Jesucristo nga, hindi sila naniwala, pero totoong nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo. So, ano ngayon para sa kanila yon? The rich man begged for another chance, but there will be no other chance dito sa rich man na ito. The rich man was unable to intercede for his family. Nalimutan niya yung kanyang mga kapatid. Maybe he has not having good terms sa kanyang mga kapatid. Maaring siya ay nagpakita ng hindi maganda kung kaya't nakaseparate yung kanyang mga kapatid sa kanya. And it was never mentioned nung siya ay nabubuhay na mayroon siyang koneksyon sa kanyang mga mahal sa buhay. The scriptures and testimony of the Lord's resurrection are much greater testimony than a dead man standing before us in some ghostly, mysterious form. So, ito pong pinag-aralan po natin, isang bagay na dapat maunawaan natin habang tayo po ay nabubuhay pa. So, tayo po ay mayroong destination na pupuntahan after our life here on earth. Napakagandang bagay sa atin sapagkat pinagkaloob na sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ, the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through the Lord Jesus Christ. At ang ating Panginoong Jesucristo, yan lamang ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Once we are saved, immediately makakasama po natin ang presensya ng Panginoon Diyos sa langit. In conclusion, gusto kong halawin sa ating conclusion yung sinasabi sa Mark 8 verse 35 to 37. Ang sinasabi doon, For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit
their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Kaya nga, we should have compassion doon sa mga lost souls. Tayo na nakakaalam ng salita ng Panginoon, we must speak the word. We must be empowered. We must be bold in speaking the word of God. Ito po yung chance natin para marami po tayong maisalba na kaluluwa at hindi po mapunta doon sa impyerno. Lahat po tayo gagamitin po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mahalagang mensahe sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. That in the salvation that you have given us, hindi lamang po ito salvation na pag nawala kami dito ay mapunta kami sa inyong presensya sa kalangitan. But then, upon receiving the salvation of Father God, nararanasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, the peace that comes from you, habang kami ay nabubuhay dito sa mundong ito. And we can come to you boldly in your presence, O Father God, para doon sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Just because that we believe, O Lord God, that we may have an abundant life with you. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sinasabi mo sa 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as our soul prospereth. Lord God, maraming salamat. Sa inyo po namin binabalik ang kadakilaan, kapangyarihan, pasasalamat sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen.